Congratulations mga kababayan sa Bureau of Customs at kay Speaker Martin Romualdez. Bakit niya Mr. Maravillas? Another raid po yung kanilang ginawa. Sunod-sunod na yung ginagawang pagsalakay ng ating mga authorities laban dito sa mga hoarders, smugglers, price manipulators ng bigas. Na sabi ni Leocadio Sebastian, wala man yan kartel ng bigas. Di ba? Ito ang patunay mga kababayan na nagsisinungaling. Si Leocadio Sebastian. Ito po yung balita ngayon sa Manila Standard. More rice depots padlock. Mas malaki po yung na-discover na itinatago. 519 million pesos worth ng bigas. Di ba yung una 502 million? Ngayon po mga kababayan, 519 million po yung na-discovering tinatago sa mga warehouses. So buti naman po, ginagalit kasi ninyo mga smugglers, hoarders, kartel ng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito yung sinapit ninyo. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung detalye, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagsalakay sa mga mapagsamantala na negosyante dito sa ating bansa. Sabi dito mga kababayan sa balita, customs agents and lawmakers led by Speaker Martin Romualdez on Wednesday raided 4 warehouses in Bulacan province that yielded 519 million worth of rice grains and palay. So siguro magtatanong po kayo, bakit kasama po palagi si Martin Romualdez? Ang sagot po nito mga kababayan, siya po yung nag-warning last year dito sa mga smugglers sa kartel ng bigas na umayos anya kayo. Di ba may nangyari po ng congressional investigation tungkol sa mga nangyayaring walang tigil na pagtaas ng presyo ng bigas, pati yung onions. So noon, nag-warning yung ating Speaker of the House. Ito na ngayon. Kasi hindi pinakinggan yung kanyang warning. Kaya siya mismo ang nangunguna mga kababayan sa pagre-raid sa mga bodega ng bigas dito sa ating bansa. So sabi dito sa balita, the raid, the second in 1 week, was part of government efforts to crack down on smuggling and hoarding of the staple grain. Ito po, mga kababayan, yung sinagawang raid. Napakarami na nakaimbak na mga bigas, mga kababayan, sa panibagong warehouses na sinalakay ng ating mga authorities. So talagang tama po na wala man talagang shortage. Yung mga announcement ng mga officials na kontra-kontra ng Department of Agriculture, parang tama po yung ating mga pagdududa na nililito nila tayo. And I think it is, giving signal doon sa mga barkada nilang mga smugglers. Di ba? Sasabihin, sufficient yung supply. Sunod, sasabihin, hindi anya. Kulang na anya yung ating supply. With that mixed statement mga kababayan, confusing statements from the DA, na-justify po yung pagtatago ng bigas para i-manipulate yung presyo nito in the market. Nakita ninyo kung paano sila gumawa ng pera? What? Ganon kasimple mga kababayan. So sabi rito, Romualdez warned rice traders and importers to immediately release their supply to the market at fair prices
or face possible confiscation of the rice tax as well as prosecution in accordance with the law. Hindi kasi ninyo siniseryoso. So tama itong ginagawa mga kababayan ni Martin Romualdez. Kumpiskahin lahat. Tapos ibenta ng mura mga kababayan sa mga kadiwa centers o sino yung logi ngayon. And other than that, pafilan sila ng kaso para papanagutin sa batas. Ito yung sinasabi natin. Hanggat walang nakukulong po dito sa mga hoarders, price manipulators, smugglers, talagang magpapatuloy sila po mga kababayan sa pagsasamantala. Kasi sa tingin natin, talagang may mga kasabwat na galing po sa iba-ibang agencies ng ating gobyerno. Yun po siguro, Speaker, yung isunod po ninyo. Yung mga kasabwat, kailangan na makulong po sila. Lalo yung mga kasabwat na galing sa gobyerno. So sabi ni Martin, rice found to be smuggled or hoarded should be forfeited in favor of the government, in favor of the people's interest, for distribution or sale at a very low price. Sabi po niya, ito yung magaling mga kababayan na Speaker of the House. Parang pang-presidente na rin. Di ba? As in an earlier inspection, Romualdez was joined by Representatives Erwin Tulfo, Wilfredo Mark Inverga, and Ambrosio Cruz Jr. to observe upon Robio's invitation. At the same time, President Ferdinand Marcos Jr. approved the Department of Trade and Industry's proposed 3-year Food Logistics Action Agenda aimed at ensuring food availability, accessibility, and affordability. Yung mga nagsasabing walang ginagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ito na po yung patunay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay may may limit yung kanyang pasensya. Ngayon, napiko na po kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sinasadya na po at pinapahiya mga kababayan yung kanyang administrasyon at nagiging weapon ng mga critics, ng mga dilawan to attack the government. So sabi po rito, a palace spokesperson said the agenda includes 6 key strategies: revolutionizing the food distribution system, reducing transport and logistic costs, increasing investments in logistic infrastructure, on transportation and storage, addressing other supply chain gaps, heightening measures against hoarding and smuggling, and monitoring warehouses or cold storage facilities. So magiging regular na po ang gagawing monitoring, inspection sa mga warehouses. So, pag na-prove ng ating mga authorities na hinohoard ninyo, tinatago ninyo yung mga pagkain, kukumpiskahin yan po para maibinta sa tamang presyo sa mga market. Sabi nga natin mga kababayan, I think pag-isipan ng ating pamahalaan, namimihasa yung ating mga masasamang negosyante. Pag-isipan siguro na ito pong bigas, bawal na sa mga private, gobyerno na po yung magbenta. Yung National Food Authority na lang, yung authorized na magbenta. Wala na sa pribado, alisin na po. Abusado kasi kayo Hindi yan, Mr. Maravillas po pwede. Bawal yan kasi mayroon tayong free enterprise. Anong free enterprise na sinasabi ninyo? Inaboso ninyo yung free enterprise. Pinagluloko ninyo mga negosyante, yung ating mamamayang Filipino. You are hurting the Filipino people. At may karapatan yung ating gobyerno na alisin ang staple food sa inyong karapatan na magbenta kasi mga abusado kayo. Di ba? Ngayon nga po, pati kamatis na naman, minamanipulate ninyo yung presyo. O di manipulate ninyo kung hindi mabulok yung mga kamatis na tinatago ninyo. So may strategy na po na in place ngayon, i-implement ng ating gobyerno para maiwasan na po ang pabalik-balik na problema
sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na po ng bigas, dahil po sa hoarding, price manipulation in cartel na ginagawa ng mga abusadong negosyante, mga ganid. Di ba? You do not want to moderate your greed. Di ba sabi na sa inyo? You moderate your greed. Ayaw ninyo, tantanan yung kaswapangan ninyo eh. So sabi rito, the 154,000 sacks of imported rice grains came from Vietnam and Pakistan and have an estimated value of 431 million pesos, while the 60,000 sacks of palay are valued at 88 million pesos. So umabot siya, mga kababayan, ng 519 million pesos yung na-kumpiska ng ating mga authorities. Noong una, 200,000 plus na sako ng bigas, valued at 502 million pesos. The same province po, sa Bulacan. So sabi rito sa balita, yesterday, we had a sectoral meeting with the President who gave a clear directive about how we can help stop the rising cost of rice in the market. So this is our answer to that order, sabi po ni Rubio. We have just discovered 4 warehouses storing rice grains in palay. And if the owners of these warehouses fail to show proper documents that they rightfully paid the taxes and duties they owe to the government, then we will take immediate legal action and confiscate the items here. On August 25, the BOC also padlocked 3 warehouses in Balagtas, Bulacan, which yielded stored rice worth 505 million pesos. 500 million pala. 505 million pala, mga kababayan. Customs Deputy Commissioner Joby Max Oy said they received a tip about the warehouses and swiftly acted on its verification. The key here is acting with immediacy because we understand that we are fighting against big-time organizations that can potentially cripple our agricultural sector. This is important not only to our agricultural workers, our farmers, but more so for the everyday one who toils to put food on the table. Sabi, mga kababayan, ni Rubio. President Marcos on Tuesday ordered government agencies to exhaust all legal tools to control the rising prices of rice and ordered the BOC to inspect more rice warehouses po. Hoarders need to understand that the government led by President Marcos is serious in flushing out the people behind the price manipulation of rice. If they cannot be convinced to stop hoarding, maybe some jail time will make them learn, sabi po ni Martin Romualdez, mga kababayan. The surprise inspection was conducted on Gold Rush Rice Mill 3, Dinorado Rice Mill, and GSS Rice Mill. Lahat po sa lalawigan ng Bulacan. The BOC team also conducted a separate inspection of another rice warehouse with no sign, also within the Intercity Industrial Complex. Romualdez said the inspection showed an adequate supply of rice, so the continuing increase in rice prices indicates efforts to withhold stocks to reap a windfall profit. He noted that some of the rice stocks in the inspected warehouses were over 3 months old. So ito yung patunay na talagang tinatago nila yung bigas. So mali si Leocadio, si Bastian, na walang kartel. Isunod na po ninyong ipadlock. Isama na ninyo po, Mr. President and Speaker of the House, na ipadlock kasama ng warehouse na pinadlock po ninyo na napakaraming nakaimbak na tinatago
Inohord, parte ng kartel ng bigas na sabi ni Leocadio, walang kartel. Isama na niyo dyan. Para araw-araw, paggising niya, nakikita niya na ito pala, totoo pala, na may kartel. What? Isama ninyo sa ipadlak dyan sa warehouse, si Leocadio. So, meanwhile, at the palace, Communication Secretary Cheloy Garafil said, the Food Logistic Action Agenda was approved during a meeting attended by Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual and other government officials. It is committed to a whole of government approach where key agencies involved shall be required to prioritize, focus and allocate funding on specific initiatives. Sabi po niya. Kaya po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw pa niyang bitawan po ang Department of Agriculture. Ito yung rason para mabilis yung pag-aksyon mga kababayan sa ganitong problema sa ating Department of Agriculture at problema natin sa pagkain. Kumusta yung mga critics? Tamimi kayo ngayon. Di ba? Sasakay naman niya nito si Ontiveros kasi niya sinabi ko, what? Credit grabber, mga kababayan. Sabi ni Garafil, she added that the Food Logistic Action Agenda intends to use information and communications technology to improve logistic performance. The DTI has outlined efforts to integrate food terminals into the logistics framework through upgrading of existing food terminals and building additional food hubs in Metro Manila and other areas in the country. Ito yung previously diniscuss ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ini-implement na niya sa ngayon po to address all these problems sa supply ng pagkain po. Yung supply po kasi yung minamanipula ng mga masasamang negosyante. By integrating food terminals, the supply chain from producers to consumers could be shortened with the standardized logistical processes and transportation systems directed towards specific destinations anya. She said the food hubs would operate as central command centers to balance demand and supply with the resulting synergy with the food terminals. At yung may control ng food terminals, mga kababayan, yung gobyerno. Di ba? Hindi yung ang may control po, yung mga pribadong ganid na mga negosyante, mga kababayan. Yun kasi yung nadiskubre sa congressional hearing na isinagawa simula pa nung last year. So sabi po rito, citing Pascual's report, Garafil said the DTI has a pilot project with the Nueva Vizcaya Agricultural Terminal or INVAT and the United States Agency for International Development to help small and medium enterprises transition to mature e-commerce businesses. The project aims to help pivot INVAT from offline to online transactions to maximize the potential of e-commerce and increase market access for farmers' produce. So sabi rito po, the creation of the 3-year food logistics agenda was part of Marcos' directives during the 8th cabinet meeting in September 2022 to realize his vision to make the Philippines a logistics hub in Asia. So ito pong Food Logistics Action Agenda was developed by the DTI in collaboration with the Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology, and other development partners. So yun po mga kababayan, ang mga aksyon na ginagawa ng ating Pangulong
BBM. BBM. Di ba? And by the way pala na mga kababayan, gusto rin natin na magpaabot ng condolences to the family ng ating kasama sa hanap buhay na si Mike Enriquez. Alam na ninyo mga kababayan na siyempre breaking news siya. Binawian na po ng buhay si Mike Enriquez. So mamimiss nating lahat yung kanyang programa sa 24 oras, investigador, as iba pang mga programa niya sa radyo at telebisyon. Yung kanyang brand na pagsasalita, mamimiss natin yung di namin kayo tatantanan, di ba? At saka yung excuse me po. Yan ang mga signature statements mga kababayan ni Mike Enriquez. Isang haligi ng industriya sa pamamahayag. So sabi dito sa balita, PBBM extends condolences, pays tribute to Mike Enriquez. So sabi ng ating Pangulo, we are saddened by the news of the passing of veteran actor Mike Enriquez, a pillar in our broadcasting industry. He dedicated his life to delivering unbiased news to the Filipino people, President Marcos said on his official X account, yung Twitter na naging X na ngayon po. Iwan ko naman kay Elon Musk kung bakit maganda niyan yung Twitter. Papalitan pa ng pangalan. Wala sigurong naisip. In-X na lang. What? Di ba? Our heartfelt thoughts are with his family and loved ones during this time, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Namatay po si Mike Enriquez sa edad na 71. Hindi pa man masyado pong matanda. Enriquez was one of the anchors of GMA's newscast 24 Oras and the host of Investigador among other radio programs on GMA's DCWB. In a statement, the GMA network said that Enriquez joined the broadcast industry in 1969 and then became part of the network in 1995, wholeheartedly serving the Filipino audience for 54 years, mga kababayan. So, ganun talaga po ang buhay ng tao. Sabi nga natin many times, it's just like a vapor that appears a little time and it vanishes, mga kababayan. Vanishes away. Ganon ka-iksi ng ating buhay po. But anyway, mga kababayan, again, our condolences to the family ni Mike Enriquez po. Baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.